For one, yes, I can confirm na meron pong isa pong LTAP holder po si BP Sara po at meron din pong mga firearms na nakarehistro under her name po. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong baril si Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon itong license to own and possess firearms subalit tumanggi ang general na sabihin kung anong uri ng LTAP o kung ilang baril ang pag-aari ng pangalawang Pangulo. As to the type of license at I cannot for now reveal kung ano po yung type of license na hawak po niya. But definitely, siya po ay may LTAP at meron pong lisensyang mga baril na nakarehistro under her name. Gayunman, wala aniyang permit to carry firearms outside of residence si BP Sara. Sa tanong kung pwede bang matanggalan ng lisensya ng baril ang pangalawang Pangulo, sinabi ni Brigadier General Fajardo na nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at nakabase sa magiging resulta nito kung maaaring makansela ang firearm licenses nito. Let us wait for the completion po ng investigation na sinasagawa po ng CIDG to determine whether or not these cases filed against her will can be used as a ground for possible revocation or cancellation of her LTAP and firearms registration. Malinaw naman aniya nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang mga basihan para makansela ang firearm licenses ng isang gun owner. Samantala, sinabi rin ng PNP na posibleng madagdagan pa ang isasampa nilang reklamo laban sa pangalawang Pangulo at security escort nito. Hindi lamang po sa ating Vice Presidente, lahat po ng may kinalaman po doon sa nangyaring insidente nung nakakaang 2 Sabado po. Nauna na nga po tayong nakapagsampa ng direct assault, disobedience to a persons in authority or their agents at saka yung grave coercion. But alam po natin ang public officers and employees po kapag nasasangkot po to sa anumang krimen, sa criminal case, ay may kaakibat po yan na administrative at civil cases po. So yun po yung tinitingnan po natin dito po sa ginagawa po nating pag-iimbestiga. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.